10 secrets of therapy. No, I mean 2 secrets of therapy. 2 secrets of therapy. Okay, so if you go here, you will find this code. Okay, so you need to go all the way to the door here, which is this correctly secrets. Well, that about that. So follow here, like shit. Subalit ngayong araw pa nga lang, mga bilang sa mga consumer ay umaaray na sa presyo nito. And the secret is you know there's an open door, so if you go here, charm, and press this thing, and this works, opening it opens a secret door. And find this. Po yung isda ngayon, hindi katulad ng mga nakaraang araw na medyo mababa. Dati 140, 130, mabibili mo yung tilapia, pero ngayon 50 na. Ayon kay Aling Beverly, talagang inaasahan na nila ang pagtaas ng presyo nito, kaya naman sumadya na rin siya ang pagbili ng marami ngayong araw. Sa kasalukuyan, ang presyo ng How bangus did ay you even nagre-range find ng a ladder? hanggang 250 pesos per kilo. Sa tilapia naman, mabibili ito ngayon sa presyo Yes, that's na one of the 140 to 170 per kilo. Sa presyo naman ng galunggong, kapag sariwa ay And you mabibili get sa halagang cheese or 200 some to shit. 220 pesos per kilo. Ibinabagsak naman ng ilang mga retailer ang presyo ng mga isda na depende sa size at kung sariwa pa. Pabor din nila ito sa ang ganitong pagdami ng mamimili ng mga isda nila sa ganitong pagkakataon kasi sila nakakabenta ng marami. Kaya naman sinasamantala nila ang pagbebenta. Kaya sa kasalukuyan ay unti-unti na ang pagbaba ng pagkonti ng mga tao dito sa Nepa Q-Mart at aasahan na sa mga susunod na araw ang pagdami pa nito. Ngunit ayon din sa mga retailer, asahan ang pagbabago pa ng presyo nito at ang posibleng pagtaas Bro, you're pa nito blind. dahil There's some more sa nagiging secrets. pagtaas ng demand ng isda. Yan muna ang latest update. Balik sa'yo. Maraming salamat, Mia Alonso. Iniyak ng Department of Agriculture ang mahigpit na pagbabantay sa produksyon at presyo ng gulay at iba pang agricultural products kasunod ng patuloy na nararanasang mataas na heat index sa ilang rehiyon. Ayon sa DA, kabilang sa mga apektado ng mainit na panahon ang mga high-value crops gaya ng gulay mula sa Cordillera, Ilocos at Cagayan Valley. May mga inihahanda ng intervention ang ahensya tulad ng irrigation at rainwater shelters para matiyak ang sapat na supply ng gulay mula sa mga nasabing lugar. Sinisiguro rin ng ahensya na ligtas sa init ang mga hayop upang maiwasan ang pagkakasakit. Bukod dito, may mga ayuda rin ibinibigay sa mga magsasakang na apektuhan ng pagsabog ng Mount Canlaon, kabilang ang bihi, gamot at pautang na walang interest. Inaasahan ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw sa mga pantalan sa bansa na hahabol sa bakasyon sa probinsya, lalo at half-day lang ang pasok sa mga opisina ng pamahalaan. Mula sa Manila North Port Passenger Terminal, kumuha tayo ng update mula kay Ryan Lacanlale na Ryan, gaano nakarami yung namomonitor na mga pasahero sa mga pantalan ngayong araw? Ayon sa Philippine Ports Authority, pumalo na sa 800,000 ang passenger traffic na kanilang na-monitor mula yan noong April 12 hanggang kahapon. Inaasahan ng PPA ang kansa ng mga pasahero ngayon, lalo na at sa mga pangunahing pantalan sa bansa. Ilan dito ang Port Management Office ng Mindoro, Batangas, Panay Guimaras, Negros Oriental, City Hall at Bohol.
Dahil half day lang ang pasok sa gobyerno, inaasahan ngayong hapon hanggang mamayang gabi pupunta sa mga pagtalan ng ating kababayan na uuwi sa mga probinsya. Sabi ni Yulisa Monte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, ang isa sa kanilang minomonitor ngayon ay baka magkausan ng ticket dahil ito ay nagiging sansi ng mga delay ng biyahe kung minsan para po sa ating mga kababayan na may alagang hayop at tiyakin lamang na may veterinary health certificate ang inyong mga alaga at valid shipping permit mula sa Bureau of Animal Industry. Gayon din sa mga magdadala ng mga hayop sa bangko, kailangan po kumuha ng clearance for the domestic transport mula sa National Plant Quarantine Service Division ng Bureau of Plant Industry. Dito sa Northport Passenger Terminal, may lamang isang biyahe ngayong araw at nakatakda itong umalis mamayang alas 9 ng gabi papuntang Cebu at Cagayan. Nasa 811 ang advance booking nito at bukod dito ay wala ng biyahe na inaasahan ngayong araw at bukas wala rin biyahe dito sa Northport Passenger Terminal. Inaasahan sa Friday na magre-resume yung biyahe dito. Saan muna ang latest mula dito sa Maynila? Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan. Lakan natin. Sa iba pang balita, nilinaw ni Senator Amy Marcos na ang pagsuporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kandidatura ay hindi reward o kapalit ng isinagawang investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, matagal na silang magkaibigan at matagal na rin silang nag-uusap tungkol sa kampanya. Dagdag pa niya, ang konsepto ng pagsusuot ng itim ay mula mismo kay VP Sara bilang simbolo ng pagluluksa sa gutom, krimen at kawalan ng hustisya sa bansa. Para sa kanila, ang itim ay simbolo ng sama-samang banda